And then, isa lang sana papansin ko rito kung bakit lumulubo ito or lumubo ito dahil nabitin ito sa capacitor. Gamit siguro pang bibis ito na hindi, para sa akin pag bibis mo to mabibitin. Sunod-sunod rin natin yung mga maliliit na unit natin na power amplifier. Puro mga 2RU muna tayo. Kakatapos ko lang gumawa ng Samick. Ito, kakaibang brand na naman to. DMX Digmix Audio. Ito siya, oh. DXT7. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Hindi ko alam kung taga Bulacan ito o Valenzuela. Okay, ang issue daw ay yung isang indicator dito hindi gumagana, pero may audio. Tapos parang nagki-clip yata or basta mga ganun eh. Nakakalimutan ko na yung combo namin ni Bossing sa dami ng ginagawa natin and then customer natin. Ngayon, iwan natin. Okay, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin. And then pagbukas ko, pansin ko agad nabuntit. Buntit yung mga kapasitor niya. Yung iba umalsa na sa panyo, sa paa niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yung nabuntit. 7 pala, ito buntit na rin to. Ito lang yung medyo flat to. Okay, may nakakabit na speaker and then may nakakabit na audio input. Channel 1. Meron siya diba may audio pero walang indicator. Yan, meron siya pero hindi gumagana indicator. Ngayon channel 2. Ito goods dito. Goods dito, gumagana and then meron siyang indicator. Dito lang wala. Ngayon, ang isa sa pinaka-concern dyan ay yung capacitor. Okay? Sa capacitor muna tayo. Dito, sana magawa natin ng paraan to. Masama ito, nadali yung IC. Diba? Baka nadali yung IC dito. Dito muna tayo. Kasi kahit na hindi umiilaw yan, basta gumagana, okay lang yan. Importante, ito. Kaya siguro nawawala-wala ang tunog or nag-clip dahil itong capacitor nabuntit siya. Ang isa na naman sa pinaka-problema dito, sa totoo lang guys, isa sa problema ng technician is yung mga materyales. Tulad nito. 80 volts by 10,000 microfarad. Matangkad na maliit. Hotdog yung dating niya. Yung hotdog na matangkad pero maliit siya. Mapapansin nyo, di ba? 80 by 10,000 ito. Ngayon, kapag pumunta ka sa Quiapo, wala kang mabibiling ganito klaseng kapasitor. Ang mostly na nabibili ngayon sa kapasitor sa Quiapo ay yung kulay itim or parang maroon na ganito kalaki siya or ganito. Ganito siya kalaki. Kapag nilagay mo naman siya, hindi pwede masikip. Okay sana kung may space siya, wala, dikit-dikit. Anong gagawin mo dyan Hindi mo siya pwedeng palitan na ganito. Diba? Merong sa Quiapo 80 by 10,000. Mataba rin siya. Ganito rin siya kataba. Pero ganito kabansot. Hindi rin pwedeng ilagay dito. Yan ang pinakamalaking problema. Ngayon, kuha na lang to. Para-paraan na lang to. Siguro ang pinakagagawin na lang natin dito, dahil wala tayong mabibiling ganitong kapasitor. Siguro may mabibili sa online. Ang problema, mahirap sumugal sa online. Baka mamaya pag dumating is mga malalaki rin ulit ang darating sa'yo. Diba? Yan ang pinaka problema sa online Ngayon, ang gagawin natin dito, palitan natin ng 100 volts by 10,000 microfarad. Para sigurado. Kasi 80, malamang naalanganin yung 80 dito. Ikuha natin, i-100 natin. Tapos, iwa-wiring natin. Diba? Awkward man siya, pero wala. Gagawin mo yung ganong klaseng diskarte kapag kailangan na. Ang gagawin natin, yung dalawa na to, dito natin siya lalagay. Medyo hahaba lang yung mga wire natin. Dito natin lagay yung dalawa. Yung dalawa na to, dito natin ilagay ulit. Ikalat natin. Tapos yung dalawa, ilalagay natin dito. Lalagay natin dito or maari siguro yung apat na yan lagay natin dito, ilatag natin dito kahit di siya magkakaposisyon. Tapos yung dalawa lagay natin dito. Okay, basta gagawa natin ng paraan nito. Wala yan, ano pa gagawin natin dyan, di ba? Okay, basta palitan natin, bahala na.
Ito na, nakalas na natin yung mga kapasitor na nabuntit. Oh, gigiwang na, oh. Di ba? Oh, naglaglag na nga yung isa. Ayaw ng kwan eh. May mga dalawa lang yata na iwan na hindi pa gumigiwang. Oh, wala na talaga, oh. Ngayon, ito pamalit natin. Second hand lang ito, guys, ha. Galing ito sa may Atlantic Pro. Yung apat na to ay nakuhanan to sa may ginamit natin sa may AD na MC 2000 ba yun o 3000. Yung apat nakuha na. Ngayon, ito na siya. Meron pang isa na nakasingit na 100 by original to. 100 by 10,000 ito. Ayan. Bali kulang tayo ng 3. Itong dalawa na to, yung galing kay Bossing na sa repair natin na ano bang unit yun? Yung spool yata yun na dinagdagan. L na ito, L na 100 ito. Pwede natin gamitin to. Kaysa nakatambak lang to dito. Diba? Pagsamahin natin dito, yung dalawa na yan. Tapos, yan, dito siya ilagay. Dalawa magkasama. Tapos, yung dalawa, dito. Tapos, yung apat, ang problema, yung apat, hindi din natin mailagay dito. Matatabunan naman yung paglalagyan ng wire. Matatabunan siya, di ba? Ano kaya? Dito sa likod talaga ang pinaka the best. Oo, sa likod talaga ang pinakakuan nito. Pinaka mangyari. Dito, matatabunan kasi yung paglalagyan ng wire, oh. Matatabunan siya. Pwede ba? Pwede naman yata eh. Pwede siguro. Yung dalawa dyan, ito pa ganito. Tapos, okay, sige, diskartehan ko, ah. Diskartehan ko yung apat na may lagay dito. Para-paraan lang ito. Medyo awkward siya tingnan eh. Pero wala eh. Gagawin at gagawin natin to. Gagawin at gagawin nyo yun. Pag wala na talaga ibang paraan eh. May ibang paraan. Talagang siguro maghahanap ka ng ganitong klase talagang kapasitor. Talagang as in hanapan mo. Pwede siguro eh kung wala. Diba? Okay naman to eh. Itong nilagay natin guys, 80 volts yan na original yan. Galing Atlantic Pro yan, no? Kaso nakakuha na. Ito maganda rin to, 100 volts din naman to, oh. L na pa. Wala pa tayo ng isa. Okay, yung ginawa natin. Mag-ingat kayo guys sa pagwa-wiring, ha. Susundan nyo kung saan nakatutok yung positive, negative, kaya masundan nyo. Akin, bago ko kuhan yan, bago ko kinabit, sinusundan ko muna. Kasi mahirap, baka magkabaliktad kayo, na-disgrasya yung unit. Okay? Susundan nyo lang din naman, tulad yung butas nito, oh. Anong na side to dito? Negative. O, kailangan, wire mo dyan, negative, papunta rin dito sa may negative side ng kapasitor. O, pangalawa, positive. O, kailangan sa positive side din siya. Okay? Ano lang naman yan eh. O, ito na, apat. Bali, apat pa yung kulang. Iwa-wire na lang natin. Dito, pwede sa likod dito. Pwede siguro sa likod. Para dalawa, may dito nakatutok yung pan eh. Sa likod na lang para hindi siya ganun kalayo, di ba? Sa likod ko na lang ilagay. Okay? Imbis na dito ko siya nilagay, dito ko siya nilagay yung kapasitor para hindi maharangan yung hangin. Okay, kung sakali magiging part 1 lang ito, eh part 2 na lang yung kasunod para kahit papano may pang-upload tayo. Okay? Dito siya. Ngayon, mag-ingat sa pagkabit nitong kapasitor, ha, or pag-wiring nito kasi hindi kayo pwedeng magkabali-baliktad dito. Once na magkabali-baliktad to, tapos wala kayong bulb, katulad yung ginagamit natin, madidisgrasya yung unit. Kasi pagputukan yung kapasitor, nagugulat ka na lang. Hindi katulad ng may bulb ka, once na magkabaliktad, okay lang kasi iilaw yung bulb. Meaning na mayroong baliktad na linya. Susundan mo lang din naman yan kung saan nakatutok yung negative, o dyan din, tutok mo rin siya. Tapos ito, pagsamahin mo na lang to para 3 wire lang. Common kasi ito eh, common. Tapos ito common. Okay? And then ito guys, binalik natin to, ha. Binalik natin yung kapasitor na dalawa kasi kinulang ako ng kapasitor na dalawa. And then sayang naman yung kapasitor na to. Wala naman tayo paggagamitan nitong dalawa na to. Kung mapapansin nyo or napanood nyo yung pinakaunang video natin, di ba buo itong dalawa. Yung 6 is yung lumobo. Binalik natin.
And then isa lang sana papansin ko rito kung bakit lumulubo ito or lumubo ito, dahil nabitin ito sa capacitor. Ginawa siguro or ginamit siguro pang bibase ito, na hindi, para sa akin pag bibase mo to mabibitin. Kasi ang design nito is apat na capacitor para dito, yung apat dito para dito sa may kabilang side. Tapos naka-split or nakaiwala yung supply niya. Kaya malaking transformer, oh. Ang supply nito ay 4693. Dalawang 4693. Yung isang 4693 para dito. Tapos yung isang 4693 para dito. Kaya mapapansin nyo, yung linya, oh, dalawang blue, dalawang dilaw. Dalawang blue, dalawang dilaw. Okay? Yung dilaw dyan is para sa may 46. Yung blue para sa may 93. Mataas, di ba? Ngayon, ang 46, kayang-kaya niyang i-handle yung 80. Mas mataas pa yan. Sobra-sobra pa yung 80 volts na yan. Kaya lang naman lumubo siya kasi nga nabibitin siya. Dahil ikaw pa naman, ikaw lang mag-isa eh. Diba? Alanganin siya. Ang labas kasi nito, 10,000 microfarad lang. Instead na kwan dapat na mga 22,000 dapat. Diba? Katulad sa ibang mga power amplifier. Bitin siya kasi naiwalay. Maganda ito pang mimidhay mo siya. Ngayon, kusapin ko na lang si Bossing na huwag niyang i-base man niya, huwag niyang isagad ng todo, huwag niyang persahin. Okay? Ayan, yan lang ginawa natin. Pasensya na kayo. Awkward man siya tingnan, pero gagawin nyo kapag ma-encounter nyo yung ganito klaseng unit. Lalo na kung wala kayong mabibilan ng kapasitor na ganito. Ang importante dyan, gumana, and then magamit ni Bossing, di ba? Hindi paliwanag mo kay Bossing na ganun yung ginawa. O tulad sa atin ito, may video naman tayo. Wala eh, gagawin natin yan. Importante, inulit ko, gumagana siya. Okay, ngayon okay siya, oh, working na siya. And then isa pa palang problema na napansin ko, di ba wala siyang indicator dito, yung signal indicator. Hindi gumagana. Pero yung protect ko, pansinin nyo, umilaw yung protect. Oh, dalawa umilaw, oh. Ibig sabihin, yung signal indicator lang talaga, yung hindi gumagana. Okay, may audio pa rin, ha. Ito, base nakakabit dito eh. Ito meron. Okay, ito wala. Okay, bali, putulin ko lang muna yung video para kahit papano, meron tayong pang-upload sa sunod. Diba? Kailangan ko mag-upload ng mga dalawang video eh. Abangan nyo yung part 2 kung paano natin siya gawin. Sana magawa natin yung indicator dito. Sa ngayon, ito lang muna. Okay na. Nagawa na natin ng paraan to. Kaso lang, medyo sagwa siya. Okay, abangan nyo yung part 2 dito.